talagang nahirapan talaga ako nung simula dahil nga una muna sa Payatas Dos ako galing. Tapos lumipat ako sa BKB sa bahay kanina. Nahirapan ako dahil sobra akong napalapit dun sa mga kapatid ko sa Payatas Dos. Kapatid ko doon sa Kalanay Rio, sa mga magulang ko. Tapos dun sa mga kapitbahay namin. Pero tuwing naaalala ko sila, iniisip ko na lang yung dahilan kung bakit ba nagawa kong magtaya at lumipat sa bagong area. Well, my perspective sa area changed. I mean, hindi na siya limited to one. As in, my perspective to how I see area is not limited to one area anymore. Na-expand. Una, parang ayoko talaga kasi parang ang hirap makipag-ulit sa kanila, tapos sa mga area mates ko din nahihirapan. Tapos ayun, sobrang hira lang ako mag-area noon. Pero habang tumatagal, parang nag-effort ako na pumunta na kahit paano, kahit nahirapan ako, pupunta pa rin ako. Tapos parang mga these past few weeks, parang napansin ko medyo na-attach na ako sa area ko. Kasi ayun nga, next year, second year na LSTP, baka maiba area ko. Nalaman ko na na-attach din ako sa BK. Natakot ako na baka pagbalik ko sa Payatas Dos, hindi na ako kilala ng pamilya ko, kaya matagal bago ako nakabalik doon. At isang linggo na nung bakasyon, nakabalik ako doon at naging masaya ako, sobrang saya ko, at nalaman ko na tama yung desisyon na ginawa ko dahil walang nagbago. Pagbalik ko doon, ganun pa rin yung turingan namin magpapamilya. At sobrang saya. At nasabi ko sa sarili ko na I made the right decision and it was worth taking the risk. Becoming area rep in BK, I learned to be more responsible and to be more involved in the area activities. Yung bagong co-angel to Miniso system kasi parang nagkaroon ng idea na family doon sa pagiging angel soul. Hindi gaya nung dati na parang 1:3 ata. Tapos ngayon parang 2:5. Parang mas madaling kausapin yung mga newbies since dalawa kayo. Tapos mas madali makipag-reach out, mas madali sila kamustahin since hindi lang ikaw yung nag-aalaga para din sa isa. Tsaka since alam mo na meron ding ibang tools. Were helpful in making me feel welcome in the community because I felt the genuine concern for me when they would constantly check up on me and ask how I was, and by how they always invited me to join the different activities that ACLC offers. Kasi dati parang medyo syempre pag bago ka sa community, medyo nahihiya ka pa. So yung angel mo, usually text ka na, oh, nandito ako sa tambay room or yon. So parang mas lumalakas yung loob mo na tumambay ka or pumunta ka sa mga cluster activities dahil nga alam mo nandun yung angel mo. So alam mo may makakausap ka at hindi ka maiiwan. And syempre sa events din, parang lagi ka na-update kung ano yung mga events ng org, so mas nagiging active ka palalo. In a more general sense, I try to think less of myself and think more of other people. Ngayon, I mean, nag-expand na yung parang bubble ko. That's why parang, yeah, I learned to love beyond myself. Dati, parang hindi ako sanay na, kunwari, na nag-alok sa akin ng tulong, parang sabi ko, hindi, okay lang. Basta ACLC natuto ako pag-accept. Basta tuto na rin akong magbigay na parang siguro ibang tao gano'n na nineglect din nila. So parang na-disturb ako na kahit siguro yung ibang tao mag-decline, ito talaga paling mag-offer ng so, ayun, hindi rin ako disturb giving and taking. I was disturbed by the fact na oldie na ako. Kasi
being an oldie requires for you to step up and to, in a way, lead by example. At the start of the year, I felt like it was a chore to go to area, and then I was really more concerned about attendance than actually going there. But as the year progressed, I felt like going to area was something that I loved doing and something that I always looked forward to. And secondly, I felt that as the year progressed, it was easier for me to open up to the different members of the community. Like, even if I wasn't really close to this certain person, I felt comfortable, and I felt like it was easy to share with them my thoughts or whatever I was experiencing or feeling at a certain time. Sure enough.